Kamusta ka? Ngayon, pag-uusapan natin itong napakagandang kwento ng, ng tahanan natin, yung planetang Earth. Gagamitin natin yung mga material na binigay mo. Oo, sige. Tingnan natin yung mahabang paglalakbay ng Earth. Tama. Mula sa parang maapoy niyang simula hanggang sa, alam mo na, pagsibol ng buhay. Yung misyon natin, maintindihan lang natin ano ba yung mga susi. Bakit ba naging posible ang buhay dito sa atin? Interesting na tanong yan. Sige, simulan natin. Okay, sige, himayin na natin. So, based sa mga tala mo, nagsimula ang lahat mga 4.6 bilyong taon na ang nakaraan, no? Grabe, ang tagal na nun. Oo nga eh. Ang daigdig daw nabuo mula sa isang parang dambuhalang ulap ng gas at alikabok, yung nebula. Tapos nung una, bola lang siya ng apoy, ng magma. Oo, dahil yun sa tinatawag na gravitational accretion. Bale parang nagbanggaan lang lahat ng bato at alikabok dahil sa gravity. Parang nag-ipon-ipon lang. Tama, nag-ipon-ipon hanggang mabuo yung planeta. Sobrang tindi ng init noon, siyempre. Okay, so mula doon sa nagbabagang bola na yon, paano tayo napunta sa, alam mo na, sa Earth na may buhay? Ayun, dyan pumapasok yung mga tamang kondisyon. Nakalagay din yan sa sources mo. Una, yung lokasyon natin. Swerte tayo nasa habitable zone. Yung hindi sobrang init, hindi sobrang lamig. Exactly. Tamang-tama lang yung layo sa araw. Pangalawa, yung magnetic field natin. Ito, parang invisible shield. Shield? Para saan? Panangga sa solar wind, yung mga particles galing sa araw na pwedeng makasira ng atmosphere natin. Kung wala ito, baka wala tayong hangin ngayon. Wow! Okay, so location, magnetic field, ano pa? Yung buwan, huwag nating kalimutan ng buwan. Malaki ang naitulong niya para maging stable yung ikot ng Earth. Kaya pala regular yung klima natin, relatively. Oo, nakatulong yun para magkaroon ng predictable na seasons, ng klima. Bale, ito yung mga pundasyon, kumbaga. Talagang mga pundasyon at itong mga kondisyon na to, lalo na yung tamang temperatura, dito na siguro papasok yung isa pang crucial element, yung tubig, di ba? Tama, tubig. Pero, teka, may tanong dito sa sources mo eh. Saan nga daw ba talaga galing yung andami-daming tubig natin? Kasi parang hindi naman siya kasama sa package nung una, no? Magandang tanong yan. Kasi ang isang malakas na teorya based din sa mga sources na yan, dala raw ng mga kometa at asteroid. Talaga? Yung mga bumabagsak sa Earth noon. Oo. Yung mga yun daw parang mga water delivery service ng kalawakan. Nung lumamig na yung Earth, yung yelo sa kanila naging liquid. Ayun, nabuo yung mga karagatan. Grabe. So, hindi lang basta nag-condense yung tubig mula sa atmosphere, may delivery pa from space. Mukhang malaki yung contribution nun. At yung tubig, hindi lang siya basta, tirahan. Naging super importante siya sa prebiotic chemistry. Prebiotic chemistry. Ano yun? Yung bago pa magka-life. Oo. Yun na nga. Yung mga chemical reactions na nangyari bago pa man sumulpot yung unang buhay. Parang hinahanda yung mga sangkap, kumbaga. Parang nagluluto ka, kailangan mo muna ihanda ingredients. Gets. So, andyan na yung tamang lugar, may shield, may tubig, may mga sangkap na, tapos buhay na. Diyan na nagsimula yung totoong mahika. Yung unang-unang anyo ng buhay, based sa materials mo, mga simple lang. Mga unicellular organisms. Isang cell lang? Ano yon? Parang bacteria? Parang ganun nga, mga archaea, mga bakterya. Sila yung mga nauna. Tapos, may isang major event na nangyari. Isang game changer talaga. Ano yon? Yung pag-evolve ng photosynthesis sa mga cyanobacteria. Yung mga gumagawa ng pagkain gamit ang araw? Tama. At nung ginawa nila yon, naglabas sila ng byproduct. Isang gas na Oxygen. oxygen. Yung hinihinga natin. Oo, pero nung una, sobrang dami ng oxygen na nilabas nila, tinawag itong Great Oxidation Event. At alam mo ba, yung oxygen na yon, lason pala sa maraming organismong nabubuhay noon. Ha? Paanong naging lason? Kailangan natin yun. Kasi hindi sila sanay.
Yung mga naunang buhay, lumaki sa environment na halos walang oxygen. So parang ang unang major pollution event sa Earth, gawa ng buhay mismo. Wow, ironic nga. Pero dahil sa oxygen na yon, Nagbigay daan yon para sa mas komplikadong buhay na gumagamit ng oxygen. Kasama na tayo. Mula doon, tuloy-tuloy na yung evolusyon. Nakakahambol ang isipin, di ba? Galing tayo sa mga ganong kasimpleng simula. Sobra, nakakahambol talaga. Mula alikabok, tapos naging bato, nagkatubig, nagka-single cell, tapos eto na tayo ngayon. Grabe yung biyahe. Ang tindi. At dito na siguro papasok yung isang konsepto na nabanggit din sa sources mo, yung Anthropocene. Tama ba? Oo. Anthropocene. Ano bang ibig sabihin nun? Parang sinasabi na tayo na raw, tayong mga tao, yung pangunahing puwersa na nagbabago sa planeta ngayon? Yun nga yung idea, na dahil sa mga gawain natin, industrialization, pagbabago ng lupa, etc., tayo na yung may pinakamalaking impact sa mga sistema ng Earth. Higit pa sa natural na mga proseso, minsan. So hindi na lang tayo basta pasahero dito sa Earth. Tayo na rin yung parang may hawak na manibela. Parang ganun na nga. Meron na tayong ganung kalaking impluensya at kaakibat nun, siyempre, malaking responsibilidad din. Oo nga. Kasi itong buong kwento na pinag-usapan natin, pinapakita kung gaano kadelikado yung balanse, di ba? Tumpak. Isipin mo, bilyong-bilyong taon ng mga tamang pangyayari, tamang timing, tamang sangkap. Mula sa magnetic field, sa tubig, sa oxygen, bawat isa, critical. Kung may isang nag-iba doon, baka ibang-ibang Earth ngayon o baka wala tayo dito. Grabe, ang galing. Pero parang ang fragile din pala ng lahat. oo, napakaselan ng balanse ng kalikasan na nag-aalaw sa atin na mabuhay dito. At yung pagkakaunawa natin sa haba at kahinaan ng prosesong ito, yun yung nagbibigay diin sa responsibilidad natin ngayon. Yung tinatawag sa sources mo na pagiging planetary stewards, mga tagapangalaga ng planeta. Kaya siguro ito na yung iiwan ating tanong sa iyo na nakikinig. Ngayong mas nakita natin yung, alam mo na, kahanga-hanga pero maselang proseso na pinagdaanan ng Earth para lang masuportahan ng buhay, itong buhay natin. Oo, itong buhay natin, paano mo kaya maipapakita sa sarili mong paraan, kahit maliit lang na bagay o malaki, yung pagiging isang mabuting tagapangalaga, isang mabuting katiwala nitong ating nag-iisang tahanan? Isang bagay na magandang pagnilayanan nating lahat, di ba?